Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang napakagandang hamon ni Senator Coco Pimentel dito sa PBBM admin. Tungkol po ito sa 75 billion pesos na pundo na inilagay sa Maharlika Investment Fund. So kumakailan, may memorandum ng Office of the Executive Secretary pinapahinto o sinuspend ang implementation ng Maharlika Investment Fund. So, tanong, nasaan na ngayon yung 75 billion pesos? Pera natin yon, huwag kalimutan. Mag-ingay po tayo, baka mamaya kung saan-saan na yan dinala. Okay, so ito po ang hamon ni Senator Pimentel sa Philippine Star na news. Sabi, Coco, return 75 billion Maharlika funding to DBP and Land Bank. Okay, so according to this good senator, habang piniperfect pa, ay nako, ang ating Pangulo, tuloy daw ang Maharlika Investment Fund. Piniperfect lang. So, hanggang kailan ma-perfect? Diba? So, Senator Pimentel, nanawagan, ibalik nyo na ang 75 billion pesos sa Land Bank and DBP habang piniperfect ninyo. Di ba? Ay, sus. So, hanggang kailan ma-perfect ang Maharlika Investment Fund? Grabe itong pasikat. Grabing pagka why nada itong ating presidente. Inapura. Ngayon na naipasa sa batas, suspend muna. Anong klaseng administrasyon yan? So kung hindi sana inapura, pinag-isipang maigi kung ano ang mga economic, legal implications ng investment fund ito, di wala sanang palpak. But lumalabas po, klaro ng pagkapalpak ng ating Pangulo. Ano ito? Pasikat niya itong Maharlika Investment Fund. Inapuran niyang maipasa sa batas para yan ang kanyang ibida sa kanyang zona. Na meron na to yung Maharlika Investment Fund, the first in the history of this country. Anong ipagmamayabang dyan na ang dapat sa investment o sovereign fund para sa mga bansa na mayayaman, na maraming surplus o marami bang reserba na pundo na hindi na nila magagamit. Yun po ang concept po ng Maharlika ng Sovereign Wealth Fund. Kagaya ng Saudi Arabia, Singapore, at iba pang mga mayayamang bansa. Bakit itong ating Pangulong Marcos Jr. na masyadong ambisyoso na magkaroon ng Sovereign Wealth Fund? Nakukunin man lang pala sa taong bayan. Di ba nung una, SSS and GSIS ang pagkukunan, umalmang tao. Ngayon, kinuha sa Land Bank and DBP, umaray ang bangko na bawasan ang kanilang capital adequacy ratio. Yung na nabawasan na yung kakayanan nilang magpautang. Ang laki kayang bawas niya. Kaya isang
international global rating agency, yung Fitch Ratings, nagsabi na malaking problema ang inyong Maharlika Investment Fund. Delikado ang dalawang bangko na yan kung walang gagawing ayuda ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya itong Land Bank and DBP humingi ng tulong sa nung tawag yun, relief, regulatory relief. Masyadong karakara o masyadong pasikat itong presidente na ito. Okay, so balik tayo. According to Senator Pimentel, yung Maharlika Investment Corporation na yon ang magpapatakbo sa pundo ay hindi pa nabuo as of now. Okay? Kailangan yan dahil it's a corporation, mayroong board of directors. Tanong, nakumpleto na ba ang members ng board of directors? Wala pa. Ang ina-announce lang, ang magiging chairman sa board of directors, si Finance Secretary Benjamin Diokno. Nako, limpak-limpak na naman ang anong tawag dyan, allowance o honorarium. Grabe na, ang taas na ng sweldo, everything itong Diokno. Siya pang magiging chairman ng Maharlika Investment Corporation. Di, lalong lalaki ang kanyang kita. Yan pa lang ang sigurado, Diokno. And itong CEO or president ng Land Bank and DBP, they will also sit on the board. Kailangan mamili pa ng ibang members of the board na galing sa private sector. Yun ang concept. Hanggang ngayon, wala pa eh. Plus, kailangan din nila mag-hire ng mga investment managers. Kung walang investment managers, malulugi yung pera kasi i-invest nila. Dapat may mga magagaling talaga dyan na mag-aral sa market saan nila i-invest. Example, kami po sa Armed Forces of the Philippines. Noong una, meron kaming AFP, Retirement Separation Benefits, RSBS system. So, nag-contribute na kami yan. Contribute. Lumalaki na. Panahon ito ni President Marcos Sr. Na nakita ni President Marcos Sr. na darating ang araw, lalaki ang pensyon ng mga retirees. Kaya nagsimula siya kaagad ng Retirement Separation Benefit System. So, nung may pera na, nako, ang members of the board na lahat yan, generals, walang kaalam-alam sa negosyo, nag-invest kung saan-saan, namili ng lupa, buildings, kung ano-anong pinagkagamitan ang pera naming mga sundalo. Ano pong nangyari? Nalugi ang RSBS. Kasi ang mga generals na members ng board nag-invest, hindi naman nila linya ang investment, di napalpak. Kaya po, yung RSBS namin natigil. Then later on, wala na. Gobyerno na ang nag-shoulder ng pension. Kaya ngayon, nagkakaproblema ang pension dahil nasayang yung concept, yung vision ng President Marcos Sr. na magkaroon sana ng sariling pundo para sustentuhan ang pension ng mga sundalo. So, anong lesson doon? Kailangan mo ng marurunong na members of the board, marurunong na mga investment managers. So, dito po sa Maharlika, wala pa. Di pa natin alam sino ang mga final members ng Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation. Wala pang na-hire nga mga managers.
Tapos, yun na nga, nagreklamo na ang Land Bank at DBP na nahihirapan na sila sa pundo nila, hindi na sila makapagpautang sa mga farmers, sa mga small-time negosyante dahil sa ambisyon o pagpapasikat nitong bodol-bodol man. So, nasa perfection stage pala ngayon. So, ang tanong, gaano katagal ang perfection stage? According to Senator Pimentel, it will take years. Pasikat ni Bodol-Bodol man na by the end of the year, ma-finalize na daw o operational na. Ano ba ngayon? October na, magkakatapusan na. November, December, 2 buwan na lang. I doubt it na ma-operational ang Maharlika Investment Fund until the end of this year. Kaya, agree ako sa panawagan ni Senator Pimentel, ibalik mo na. Sayang yung pera, 75 billion yan. Hopefully, nasa treasury. Paano kung dineposit, time deposit? Di natin alam eh. O di kumikita, ang laki niyan. O, saan mapuntang kita? Alam na, yung mga gahaman sa gobyerno. Wala nang iniisip kundi magkakamkam ng pera. Yun na lang ang mukha nila, mga mukhang pera. So, salamat, Senator Coco Pimentel. Anong sagot ng Malacanang? Pangulo, wala. Tahimik lang. Ganyan na po, itong administrasyong ito. Kibit-balikat lang. Walang pakialam sa pera ng taong bayan na malulustay lang dahil sa kanilang pagpapasikat.